ang failure, no, is part talaga yan ng success. Kasi kung hindi ka nagfi-fail, malamang hindi ka nagta-try. At kung hindi ka nagta-try, malamang hindi ka magiging successful, no? And the fact na nahihirapan ka on the process, meaning you are growing, you are improving. Kasi guys, pag wala nang challenge, wala nang hirap, wala nang failure, most probably stagnant ka na. Nasa comfort zone ka na. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction vlog tayo. So ang topic naman natin for today is tungkol sa career guys. So yung mga natapos yun na program, degree sa Philippines or kung saang country man kayo manggagaling kung pupunta kayo dito sa Canada. Ano ba yung expectations dapat, no? Makakakuha ba agad kayo ng work o kailangan nyo pang mag-upgrade? 'Di ba? Kasi guys, napaka-importante po ng trabaho dito sa Canada. Hindi lang 'yan magbibigay sa inyo ng means para kayo ay mabuhay dito sa Canada. Yung trabaho nyo rin po guys is makakatulong din yan sa inyo para makahanap kayo ng opportunities and options para kayo ay maging permanent resident dito. Kaya dapat planado talaga guys bago kayo pumasok dito sa Canada. So, yan yung papanoorin natin ngayon guys, no? Na sharing po ng isang kababayan natin dito sa Canada with regards doon sa nangyari sa kanya nung nasa Pilipinas pa siya, yung expectation niya versus nung reality na nandito siya sa Canada. Okay? So, ano pang hinihintay natin guys? Panoorin na natin to. Things I wish I knew before moving to Canada from the Philippines. Yeah, no? If you have a bachelor's degree in your home country, they don't really care here in Canada. Okay. Siguro hindi naman sa hindi nagki-care. Depende kasi yan whether Canada or sa Philippines o kahit sa anong country guys. Napansin ko napaka-importante yung next move mo right after mong matapos yung program. Kasi hindi naman niya na-share dito kung nagpunta ba siya dito sa Canada right after niya makapagtapos or meron pa siyang work experience. Kasi guys, magmamatter din yun eh. Halimbawa, ikaw ay nakapagtapos, di ba? And then tumigil ka ng 1 taon or 6 months. Kailangan mong i-explain yun kung bakit ka tumigil. Natatandaan ko nung fresh grad ako noon, pinag-uusapan na yan na dapat makakuha ka agad ng trabaho kasi maganda rin yung impact na yun eh. Dito sa Canada, hindi naman sa hindi nagmamatter eh. So, paano mo ba ginamit agad yung tinapos mo? I think yun yung isa sa mga tinitignan din ng mga employer na naghahanap dito ng mga employee, no? I'm going to explain why. When I got here in Canada, initially I was like, oh, wow, I have a degree in the Philippines. I should be able to get a job here in marketing. But no, they said, no. You got to do an equivalency, you got to do an upgrade, or you got to study again. Okay. So, hindi rin natin alam kung paano ba siya nakapasok dito. Is it temporary worker ba or international student? Kasi kami guys, nakapasok kami dito as an international student, no? So, eto guys, makakatulong to dun sa pag-set ng expectation nyo bago pa kayo makarating dito. Kasi guys, merong requirements sa pagiging isang international student is yung magsasubmit kami ng papers namin ng school para i-evaluate kung ano yung katumbas na degree na yun dito sa Canada. Ang tawag doon guys is yung WES or yung WES, right? So, isasubmit mo yung diploma mo and then irarank nila yon or i-evaluate nila kung ano yung katumbas nun sa Canadian degree. Example guys yung sa akin, no? Tapos ako ng BS Computer Science, no? So, tinapos ko yon almost 5 years. Pero nung nagpa-evaluate ako sa WES, ang katumbas lang nun guys is 2 years lang. Bakit ganun? Kasi guys, yung standards dito sa Canada ay hindi po pareho nung sa ibang country, no? Based on my experience, ang tingin ko diyan nagmamatter din yung school. Kasi guys, ako, well, I love my alma mater, no? Pero siguro based on their ranking, hindi ganun kataas, right? Kasi 2 years nga lang yung sa akin. Pero kasi si Mrs. nakapagtapos siya sa local and then meron pang
nag-master's degree rin siya sa Philippines na merong main school sa UK, no? So nung sinubmit namin 'yun, the same, master's degree din, no? So tingin ko nagma-matter din talaga yung school. Hindi ko lang alam guys yung sa mga top schools natin sa Pilipinas. Nung bago pa lang kami makapasok dito, alam ko na 2 years lang yung katumbas nung tinapos ko dito. So yung sinabi niya guys, totoo yan. So, kung ang required ng isang employer mo is ang degree mo dapat is 4 years, pero based nga doon sa inaral mo, ang katumbas lang noon 2 years, so may gap. 'Di ba? So, kailangan mong i-close yun. At ang sabi nga niya, kailangan mo pang mag-aral ulit, 'di ba? Or magpa-certify, maybe, para lang makapasok ka doon sa trabaho na gusto mo talaga, no? in a Canadian university. And I was like, hello? But that doesn't mean that my degree in the Philippines is useless. It just shows how Yes. weak the Philippine education system is Huwag kayong magagalit guys ha. This is a reality, no? Kasi nga hindi po natin maalis na based naman dun sa level or yung sa ranking, mataas naman po talaga ang Canada. Kaya nga 'di ba, ang sabi nila, Canada is a first world country, Philippines is a third world country. We just need to accept na yung degree na natatapos natin sa Philippines hindi po talaga pareho ng mga nasa ibang country. Hindi lang po sa Canada, guys, no? So, wag kayong magtatampo pag merong kayo naririnig ganyan kasi guys, it doesn't define you, no? Ako guys, hindi naman ako nakapagtapos dun sa mga talagang top school sa Philippines pero naniniwala ako na kaya nating sumabay ng mga Pilipino kung galing lang ang usapan. Kasi hindi lang naman guys magfo-focus kung ano yung tinapos mo. Kaya nga sabi ko kanina, magma-matter talaga kung ano yung ginawa mo after mong makapagtapos. Kasi guys, yun yung maghahasa pa talaga sa'yo, yung work experiences mo. Para sa akin, isa yun sa malaking factor para makakuha ka kaagad ng trabaho dito sa Canada, no? here in Canada. So yeah, I wish I knew that before coming here because honestly, I just wish I was more prepared instead of coming here in Canada believing in myself that I'll get a job easily here. No, it's hard. Job market here is hard in Canada. It's not easy. It's very competitive. Okay guys, so yun doon sa last point niya na mahirap daw makahanap ng work dito, very competitive, and that is true guys. Para sa akin, mas gusto ko yon, no? Mas gusto ko na medyo mahirap kesa yung sasabihin natin ang dali. Kasi guys, doon talaga makikita kung gaano kagaling yung iginaling mo, no? Kasi for the past years na tayo ay working, tayo ay upgrading, ayaw ba natin na talagang i-test natin kung hanggang saan yung kaya natin, no? Siguro ito yung maipapayo ko sa mga young bloods ngayon or yung sa mga bagong graduates, no? Huwag kayong mag-i-aim sa madali or yung sa easy lang, no? Kasi yung inaral nyo na 4 na taon, 5 years, pag lumabas kayo sa university, ito na yung opportunity and chance nyo para tignan kung hanggang saan ba yung kakayanan nyo na makahanap ng trabaho. Para guys, pwede nyong maklose yung gap, no? Baka kasi kailangan nyo pang mag-improve or kailangan nyo pang magpa-certify, yung mga ganyan guys, no? Kasi pag napakadali lang para sa inyo, wala nang parang room for improvement, no? Kaya dito sa Canada, totoo yun, no? Na nasabi niya na very competitive talaga dito. Maraming magagaling talaga dito sa Canada. Kaya yan yung iseset nyo na expectation. Hindi madali dito. Humingi kayo ng lakas ng loob, ng patience, ng courage, no? But not easy pathway or easy way para makahanap ng work dito sa Canada. Share ko lang sa inyo, no? Kasi ako naniniwala talaga ako na ang failure, no, is part talaga yan ng success. Kasi kung hindi ka nagfi-fail, malamang hindi ka nagtatry. At kung hindi ka nagtatry, malamang hindi ka magiging successful, no? And the fact na nahihirapan ka on the process, meaning you are growing, you are improving. Kasi guys, pag wala nang challenge, wala nang hirap, wala nang failure, most probably stagnant ka na. Nasa comfort zone ka na, no? Kaya para lang din yung sports guys, 'di ba? Tayo ay pinapatay natin yung sarili natin sa training. For what? 'Di ba? And
yun yung mga tournaments, yun yung mga challenges na kakaharapin natin. And the same lang yan din dito sa Canada, guys. Yes, it's competitive, pero kung pinaghandaan mo at talagang ready ka doon sa mga situation na papasukin mo dito sa Canada, it doesn't matter. Another sharing ko, guys, nung naghahanap ako ng work, no? Kasi nahirapan ako on the first leg, siguro mga 20 applications. Napapansin ko the same kung saan ako lumalagpak, which is yung isang part doon ng mga questioning, which is theoretical, no? Yung mga meaning ng mga gamit ko ng mga codes na hindi ko naman memorize talaga, di ba? So, kasi tayo sa Philippines, hindi na natin yan kailangan gawin because we have all the documentation that we have. Pero kasi, dito sa Canada, kailangan mong balikan yan. Number one, guys, is acceptance, no? Kailangan mong i-accept na may kulang sa'yo. Kailangan mong i-accept na may problema sa'yo. Kasi kung hindi mo i-accept, guys, paano mo susolusyonan yung bagay na hindi mo tinatanggap na problema sa'yo? Diba? So, nung na-realize ko na nag-fail ako sa mga interview all because of that part, doon ko na naisip na okay, that's my fault, that's my lacks. So, kailangan kong gawa ng paraan. So, nag-aral ako ng mga terms, nag-aral ako ng mga meanings, no? Kaya nung mga sumunod na, guys, na mga interview, mas ready na ako, mas alam ko na kung ano yung gagawin, and nakaland tayo ng work, no? So, yan, guys, no? Dito sa Canada, guys, susubukin ka talaga kung gaano mo kagusto dito, or siguro kahit nasa ang country, no? Again, mas okay pag yung medyo nahihirapan ka, may challenge, no? Kasi alam mo sa sarili mo na meron ka pang room for improvement, room for growing, no? So yan, guys, yan yung mga possible na pwede nyo gawin to set your expectation bago kayo pumunta dito sa Canada. Yes, hindi madali, pero hindi rin imposibleng malagpasan yan pag pinaghandaan mo at ready ka talaga dun sa mga haharapin mo dito sa Canada or dito sa buhay Canada natin. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.